Good evening, magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat. No, ito po yung ating kauna-unahang midweek service, no, para sa taong 2021. At purihin ng Panginoon. At nagkaroon tayo ng ganitong gawain. So, ang tema po ng ating tatalakayin para sa gabi na ito ay na ibinigay po sa atin. Ito po ang sabi, a journey of faith during pandemic. No? So, ang tema po, ang ating pong pagbabatayan ay mula sa aklat ng Juan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 3 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako doon at ipaghahanda kayo ng lugar. Hindi ko na ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Amen. So, bago po tayong magpasimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa gabi na ito. At nagkaroon kami ng midweek service. At ito po, Panginoon, ang naising mo sa bawat isa sa amin na kami ay magkatagpo sa ganitong gawain. Sa panahon na ito, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Ibukas mo ang aming puso at isipan at ipahayag mo ang naising mo, Panginoon, sa bawat isa at upang ito ay maging sanggalang namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, lalong higit sa panahon ng pandemic na ito. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang aming sanggalang, ikaw mangunguna sa amin sa gabi na ito. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na dito sa ating mundong kinagagalawan ay may paghihirap tayong nararanasan o mararanasan. At ito ay talagang pinatotohanan niya, no? Babasahin po natin ang ating aklat ng Juan sa Kabanata 16 ay malinaw po, talagang nasa doon na daranas tayo ng paghihirap dito sa mundo. Ang mga paghihirap na ito ay nangyayari sa iba't ibang aspeto at sitwasyon ng tao. At ito ay may katiyakan na ang bawat isa ay maapektuhan dahil ito ay bahagi ng ating buhay, bunga ng kasalanan ng tao. Ngayon po sa ating kasalukuyang sitwasyon, kahit na marami sa mga bansa ay nakatuklas ng mabilisang vaccines para sa COVID-19, ay mayroon pa rin pong iba't ibang pagsubok na dinaranas ang maraming tao. At hindi ko na po ito iisa-isahin sapagkat ito ay lantad naman na sa ating sitwasyon sa ngayon. Kung ganito po pala, mga kapatid, paano natin mapagtatagumpayan ang pagsubok at paghihirap dulot ng pandemyang ito? So, meron po akong tatlong na-research. Ito po ang una. Ang una, manalig at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Po? So, mula doon sa ating teksto, ulitin ko po yung verse 1. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag.
Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Ang mga disipulo ni Jesus ay hindi handa sa kamatayang binanggit ni Jesus sa kanila, maging sa pagkakanulo ni Judas at maging sa pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Jesus. Sila ay nagimbal at nabagabag ang kanilang puso sa pangyayaring hindi iyon ang kanilang inaasahan. Ngunit, ang mga binitawang salita ni Jesus ay kanilang inalala. At ito ang siyang nag-aliw at nagpatotoo sa mga alagad. Kaya't sila ay nagpatuloy na magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Ano po ba yung kanyang mga pinahayag? Ano po? Kung babasahin po natin at uunawain ang mga naunang kabanata ng Juan, ng aklat ng Juan, dito ay nagpahayag ang ating Panginoong Jesus ng kapangyarihan ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako, at maging ang kanyang mga ginawa ay nagpahayag ng kapangyarihan upang lubusan siyang makilala at paniwalaan at sambahin ng tao. Narito po yung kanyang mga pahayag. So, sabi niya, sinabi ng ating Panginoong Jesus, siyang tinapay ng buhay, na siya lamang ang makapagbibigay ng lubusang kasiyahan. Lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Sinabi rin ng ating Panginoong Hesus na siyang ilaw ng sanlibutan. Walang dilim na makapaglalayo sa atin mula sa Kanya. Sa madilim na kalagayan, tayo'y Kanyang aakayin. Sa ating daraanan, patungo sa katagumpayan. Kahit na madilim ang ating kapaligiran, ay maliwanag siyang nakatanaw. Sinabi ni Jesus, siyang ating mabuting pastor. Tayo ay Kanyang iingatan, poproteksyonan sa lahat ng nagnanasang magnakaw sa atin mula sa Kanya. Siya ang papatnubay sa atin patungo sa masaganang pastulan. Papahiran tayo ng langis bilang pagkilala at parangal sa atin. Pupunuin ang ating kopa hanggang sa ito ay umapaw. Kanya rin pong binanggit, siya ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Anumang bagay na patay sa ating buhay ay bibigyan niya ng buhay. At maging sa pagkamatay ng katawang lupa, tayo ay bubuhayin muli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kamatayan ay hindi siya ang katapusan. Ito ang mga salita na binanggit ni Jesus na pinatotohanan na may kapangyarihan dahil sa Kanyang lubos na pagmamahal sa atin. At ito nga ang dapat nating panghawakan, na ang bawat pinahayag niya ay mauunawaan natin at ating magiging karanasan, lalo na sa panahon ng pandemic na ito. Kaya patuloy tayong manalig at maniwala sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang kahapon, ngayon at ang bukas. Ang pangalawa po ay manalig na tunay na may inihandang preparasyon ang ating Panginoong Hesus. Sa verse 2 ay ganito po ang sinasabi.
malinaw niya sinasabi, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko na ito sasabihin kung hindi ito totoo. Sa makatuwid, totoo na tayo ay mayroong lugar sa tahanan ng Ama. Nang iniwanan ni Jesus ang kanyang mga disipulo, hindi po siya nagbakasyon. Siya ay umalis upang may mahalagang gawin doon sa kalangitan. Siya ay abala sa inihahandang lugar para sa bawat isa sa atin. So, napakaganda po. Siya ay abala sa inahandang lugar para sa bawat isa sa atin. Pero merong tanong. Ngayong si Jesus po ay nandoon sa kalangitan na abala, paano natin naharapin ang kaguluhan at kahirapan dito sa mundo? Mula po sa aklat ng Juan, talata 16, kabanata 16, talata 7, ay malinaw pong sinabi ng ating Panginoon Jesus na siya ay pupunta sa kaharian ng langit. Ngunit, ipadadala niya ang banal na Espiritu. Opo, ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang ipinangako sa bawat isa sa atin na siyang patuloy na kasama natin, na siyang sa atin, siyang nasa atin. The Holy Spirit is within us. No? Unawain po natin yung bagay na ito. No? Ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kasama natin, siya ang sa atin, siya ang nasa atin. At siya rin yung patuloy na gumagawa sa atin. Nagbibigay ng kapangyarihan sa atin sa bawat araw. Hanggang sa lubusan nating maranasan ang kapayapaan at katagumpayan. Ang banal na Espiritu ang siyang gagabay upang mabuksan ang kaluwalhatian at mahayag ang magandang plano na inihanda ng Diyos sa atin, maging dito pa lamang sa lupa. Ako, so habang si Jesus ay nasa kalangitan at abala sa paghahanda niya ng ating lugar sa kalangitan, siya po ay nananalangin para sa atin. John 17. Siya ay namamagitan sa ating Diyos sa panahong nakakagawa tayo ng kamalian. At siya ay nagbabantay sa atin individually, kahit na ang mundo ay maraming kaguluhang nagaganap. Kaya't magpatuloy tayong maniwala at manampalataya na si Jesus ay may inihahanda sa atin. Ano po, hindi lamang doon sa kalangitan, mas maganda, doon pala sa kalangitan may hinahanda na sa atin, kundi maging dito sa lupa ay mayroon siyang inihahanda sapagkat mayroon siyang magandang plano para sa atin. At ito po yung ating panghawakan. Tatapusin niya ng may katapatan ang kanyang inihahanda na ang kanyang plano at gawa ay dakila. Amen. At ang pangutlo po ay ito. Ano po? Manalig sa kanyang mga pangako. So verse 3, sabi niya po, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako. At isasama kayo upang
kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Amen. Po, ito ang katotohanan mga kapatid, na si Jesus na nakaupo sa trono ng kalangitan, na nasa kanang kamay ng Diyos, ay tunay na darating ang panahon na tayo ay magiging kapiling ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, habang inaantay natin ang panahon na iyon, ating hilingin sa Diyos na mangyari nawa ang kalooban ng Diyos kung paano sa langit ay ganun din sa lupa. Kung paanong mayroong kapayapaan sa langit, ay posible rin itong maranasan natin ng bawat isa sa atin. No? Sapagkat ito ang kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo, peace be with you. At iyon din yung pinapahayag sa atin, peace be with us. Ang ating pangkasalukuyang kapighatian at problema ay minor lang, panandalian lang, at hindi magtatagal ng mahabang panahon. So, temporary po itong ating karanasan na ito. Ganun pa man, ito ay nagbibigay ng pakinabang sa bawat isa sa atin na patuloy na magtatapat, mananangan sa kanyang pangako. Dahil tayo ay may inilaan na buhay sa kalangitan na pangwalang hanggan. Sa kalangitan ay walang karamdaman. At gagawin din niya ito sa atin dito, sa lupa. Hindi mababagabag ang ating puso o panganghinaan ng loob man, sapagkat ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nakapagpapagaling. Mararanasan natin ang maraming himala, no, sa iba't ibang kaparaanan, ayon sa ating pangangailangan, ayon sa ating kahilingan. Kaya huwag po tayong mangkinawa na tunghayan yung kanyang pangako. Alamin ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Pag-aralan natin ito at ating isapuso, ating isaisip, sapagkat ito ang ating pananggalang sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalong higit sa ganitong karanasan ng kapighatian. Kaya nga po, there is a reward. No po, mayroong katiyakang gantimpala inilaan ang Diyos sa taong humihingi kay Jesus, naniniwala sa kanyang inihahanda, umaasa, at may pag-asa sa pangako na binitawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, we need to ask help. We need the supernatural God whom in charge of everything. And that is Jesus who overcame the world. So, ito po ang salita na ibinabahagi sa atin ng may kapangakuan, may katagumpayan. Sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus, ito po ang ating pinagpapasalamat. Amen. Amen.